Mga kapatid, ang ating banal na ebanghelyo po ay pagpapatuloy lang ng banal na ebanghelyo ng isang linggo. At kung matatandaan po natin, ang ebanghelyo ng isang linggo ay ang pagpaparami ng tinapay. At masasabi po natin, ang himala ng pagpaparami ng tinapay ay naganap sa pamagitan ng dalawang bagay. Sa pamagitan ng pagbibigay ng isang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. At dahil dito, dumami na rin yung mga taong nagbigay. At kaya naman, ang sabi natin ng isang linggo, ang isang pamamaraan upang makatanggap tayo ng himala ay sa pamamagitan ng pagbibigay. At ang pangalawa, ang himala ay naganap sa pamagitan ng misa, ng nagpasalamat, nagpirapiraso, ibinahagi ni Jesus ang tinapay. Ito po ay naglalarawan sa misa. At minsan kinakayaan tayo ng Panginoon na makaranas ng shortage o pagkabitin para maalaala nating lumapit sa Kanya. In the hands of Jesus, our shortage can become abundance. Our emptiness can become plenitude. Our little can become big in the hands of Jesus. At ngayon po sa banal na ebanghelyo ay pinagpatuloy po ang tungkol sa tinapay ng buhay. Sunod ng sunod po ang mga tao sa Kanya. At sabi ng Panginoon, sumusunod kayo sa akin dahil nakakain kayo ng tinapay. Gusto pa ninyo ng mas marami pang tinapay? And they would like to follow Jesus so that Jesus will become their king, so that Jesus can become their material provider. Pero sabi ng Panginoon, magsikap kayo na hanapin ang tinapay na kapag kinain ninyo, hindi na kayo magugutom at hindi na kayo mauuhaw. Kaya sabi ng mga tao, Ginoo, bigyan po ninyo kami ng tinapay na ganyan. At sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. 3 bagay po ang nais kong bigyan ng pansin. Una po, bakit kaya naman ang pinili ng Panginoon ay tinapay? Simpleng tinapay, simpleng ostya. Hindi niya pinili hamburger o pizza pie o browas man lang para may lasa. Yung ostya walang kalasa-lasa. Bakit po? Because it symbolizes the humility of Christ. It symbolizes the great love of God. The Eucharist is both has the element of a gift and sacrifice. Na si Kristo ay isang handog. At kung siya'y handog, ito po ay nangangahulugan ng pagpapakahirap at pagpapakasakit. And so, bago po maging tinapay, kailangan itong masahin. Kailangan itong pahirapan. Kailangan itong i-mix. It needs to be grinded, to be mixed, to be cut. Kinakailangan itong paalsahin. And it means dying to itself. Nangangahulugan ng paghihirap, kamatayan sa sarili. At ano ba ang kalikasan ng tinapay? Kalikasan ng tinapay, mapiraso. Kalikasan ng tinapay, kainin. To be consumed. Mawala. Makain. To be sacrificed. Si Jesus bilang isang tinapay ay larawan ng pagsasakripisyo. Because if you try to look at the different languages, pan in Latin means bread, pan panis. In Greek, it means all. Pan means all. In Slavic language, pan Yesu means Lord Jesus. But if you talk about French language, pan is associated with pain. And so, to become bread means
It is associated with pain. At si Kristo bilang tinapay, dumaan sa maraming paghihirap. Kaya naman, we are also called to become bread broken into pieces. Pangalawa, ay the idea of hunger. Lahat po tayo nakakaranas ng pagkagutom. Ang mga tao hinanap ang Panginoon dahil sila'y gutom. Maraming mga tao po ang nagugutom dahilan po sa pandemyang ito. We need food to survive. We need shelter to stay. We need clothing for our body. But there is more that we need. We need the Eucharist. We need the body of Jesus to satisfy us in the deepest level. No one and nobody in this world can satisfy us in the deepest level except Jesus. Only Jesus can do that. Hanap tayo ng kaligayahan, pera tayo ng pera, material tayo ng material, perahin mo ng lahat mong pera, kunin mo na ang lahat ng kapangyarihan, kunin mo na ang lahat ng material ng bagay, hindi ka pa rin maligaya. Because you have not welcomed Jesus into your heart. If we have Jesus in our heart, then we have everything in life. Marami po tayong kinagugutuman sa buhay na ito. Pero isa lang po ang subukan nating kagutuman. Kagutuman natin si Jesus. Kagutuman natin ang Eucharistia. Kagutuman natin ang salita ng Diyos. Kailanman hindi na po tayo magugutom. Kailanman hindi na tayo mauuhaw. Sapagat nasa atin na po ang tinapay ng buhay, ang tubig ng buhay na titighaw sa lahat ng ating gutom na nararamdaman. Pangatlo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan o minom ng kanyang dugo ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. The Lord is not just promising a long life. It's not a physical life, but the life of Jesus, the life of God, the life of peace, the life of harmony, the life of love, the life of true peace. Kung nasa atin ang Panginoon, tayo po ay magkakameron ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Sa araw pong ito, muli nating kagutuman si Jesus. At muli tayong mangarap ng isang buhay na hindi lang mahaba, kundi isang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagkakain natin, magugutom pa rin tayo. Magugutom at mauuhaw at magugutom at mauuhaw pa rin tayo. Pero so long as God is with us, sabi ni San Agustin, my heart and soul is restless until it rests in the Lord. Kung kasama natin ang Panginoon, wala na po tayong hahanapin pa. If we nourish our love with the Holy Eucharist, we have everything in life. Amen.